Magandang gabi po muli mga kapatid. Purihin ang Diyos at niloob niya akong muli na makapagbigay ng isang maikling exhortation sa gabing ito. Sana po ay manatili kayong nakikinig hanggang sa matapos po ang mensaheng nais iparating sa atin ng ating Diyos. Nawa ay samahan tayo ng Diyos at patnubayan ng banal na Espiritu hanggang sa matapos po ang ating gawain. Kilalang kilala po ang text natin ngayong gabi. At ito po ay manggagaling sa Psalm 23, verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Sa talatang ito, inilarawan po ni Haring David ang Diyos bilang kanyang mabuting pastol, tagakalinga, tagapagbigay ng kanyang kailangan, at tagapagtanggol. Kilalang kilala po ang Psalm 23 sa buong aklat ng Psalms dahil po sa kanyang universal na tema, ang pagtitiwala sa Diyos. Ang Psalm 23:4 ay madalas banggitin ng mga taong nakakaramdam ng panganib, lalo na kung nag-iisa sa isang madilim na bahagi ng gabi. Si Haring David na sumulat ng Psalms ay lumaki bilang isang mabuting tao at may takot sa Diyos. Pagpapastol ang kanyang naging gawain bago siya inilagay ng Diyos bilang hari ng Israel. Kung kaya, marami siyang alam patungkol sa mga tupa at sa pagpapastol sa mga ito. At iyon nga po ang pangalagaan ang buong kawan. Sinisiguro ng pastol na ligtas ang mga tupa, nakakain at masaya sa kanilang pastulan. Kilala ng pastol ang kanyang mga tupa at kilala rin ng mga tupa ang kanilang pastol. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, sinasabi sa atin na ang Panginoong Hesus ang siyang mabuting pastol sa Psalm 23. Ayon nga po sa Juan 10:11, ang sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa." Mahalaga po ang mga salita sa Psalm 23. Spiritually, pinagagaling nito ang kaluluwa ng tao sapagkat tinutulungan nito ang tao na maalala niya na ang Panginoon na siya nating mabuting pastol ay lagi nating kasama. Psalm 23 helps us spiritually, physically, and emotionally. Pinapaalala rin sa atin ng Psalm 23 na ang Diyos ay kaya tayong bigyan ng kagalakan sa gitna man ng mga pagsubok. Ang iba naman ay naniniwala na ang Psalm 23:4 ay patungkol sa kautusan ng Diyos at sa mga pangako ng kanyang salita. Si Haring David ay nakalakad sa madilim na bahagi ng kanyang buhay at maging kamatayan man ay kanyang hinarap, katulad ng sa kay Goliath, sapagkat siya ay naniniwala na ang Diyos ay lagi niyang kasama sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng oras. Isinasalaysay ni Haring David na ang kawalan niya ng takot ay sapagkat siya ay nananampalataya sa Diyos na lagi niyang kasama. Ang sabi nga niya sa Psalm 23:4, "I will fear no evil, for thou art with me." At kapansin-pansin din po na ang Valley of the Shadow of Death sa Psalm 23:4 ay lalong nagpalapit kay David
sa Diyos. It drew him closer to God. At tulad din po ng mga kaganapan ngayon sa COVID-19, dahil marami na ang namamatay dito sa sakit na ito, ang tendency ng mga tao ay mas lalong lumapit sa Diyos at manalangin araw-araw, oras-oras, 24/7. This pandemic drew people closer to God. Nakita rin po natin sa Psalm 23 na ang mabuting pastol ay naglalaan ng makakain ng kanyang mga tupa, nagbibigay ng kapayapaan, direksyon, at proteksyon. Ano naman po itong sinasabi na the valley of the shadow of death sa Psalm 23:4? Ito ba ay sumisimbolo ng sanlibutan na isang bahagi ng sanlibutan na kailangan natin lakaran at pagtagumpayan? O ito'y isang bahagi lamang ng pagsubok sa atin bilang mga Kristiyano? Tulad ng sinabi ni Haring David, habang inaakay siya ng Diyos sa tamang daan, maaaring ang tamang daan na ito ay makakaranas din tayo ng mga pagsubok at mga kaguluhan sa buhay. Tulad ng Exodus journey ng Israelites from Egypt to the Promised Land, pinaikot-ikot sila ng Diyos sa wilderness. Maaaring ito ang tamang daan. Maaaring iniiwas sila ng Diyos sa mga taong nakatira sa mga bansang dinadaanan nila na baka sila ay salakayin. Marami sa kanila ang nagreklamo sa mga paghihirap na dinanas, natakot, nangamba, naging matigas ang mga ulo, at marami na rin ang namatay sa kanila. Subalit, patuloy sila na sinamahan ng Diyos hanggang sa marating nila ang lupang pangako. After almost 40 years of difficulties in the wilderness, but a victorious journey with God. Psalm 23:4 is also a reference on how we should regard the dark times, the valley of the shadow of death in our lives. Ang text natin ay nagbabahagi na mayroon tayong lalakaran na madilim na bahagi sa ating mga buhay. At ang madilim na bahagi na ito sa ating mga buhay ay maaaring financial difficulties, health issues, medical problems, health issues ng mga kamag-anak, ng mga anak at ng mga magulang, bad relationships, mga crisis tulad ng COVID-19, strongholds in the life of a Christian, hindi pinapasahod ng employer o kaya natanggal sa trabaho, and that means problema sa pagbabayad ng mga utang, credit cards, housing loans, car loans, bank loans, at marami pang iba. Whatever is causing us to feel like walking in uncertainty or confusion, that is one of the dark times, the valley of the shadow of death in our lives. Purihin ang Diyos at patuloy niya na tayo ay sinasamahan sa gabing ito. Kaya kahit tayo na may kinakaharap ng mga problema sa buhay, mga paghihirap sa buhay, hindi na tayo nag-aalala sapagkat siya ay tapat at sapat ang kanyang mga biyaya para sa atin. Ayon nga po sa 1 Corinthians 15:57,
But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. We can go through dark times and even endure death. Subalit hindi na natin kailangan pa ang matakot at mangamba sapagkat lagi natin siyang kasama sa lahat ng ating buhay. God has already given us the victory over every circumstance because of Jesus' work on the cross. Ang katapatan ng Diyos ay ang walang salang dahilan upang ating purihin siya habang tayo ay nabubuhay. Tingnan naman natin kung paano nagtapos ang Psalm 23:4. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang pamalo at tungkod ay sandata ng pastol upang ingatan ang mga tupa at iligtas sa lahat ng mga panganib. Ang salita at pangako ng Diyos ang siya rin nating kalakasan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Palalakasin tayo ng Diyos upang ating magawa ang lahat ng ating pwedeng gawin, ang lahat ng dapat nating gawin sa oras ng mga pagsubok upang ito ay ating pagtagumpayan. Ayon sa pangako ng Diyos sa 1 Corinthians 10:13, hindi niya itutulot na tayo ay tuksohin ng higit sa ating makakaya. He will provide us a way to escape. Ang takot at pangamba ay pumapasok sa puso ng tao kung siya ay nakakaramdam ng panganib sa kanyang buhay. And that is normal. Danger is always there, always present in every day of our lives. At kaya kailangan natin ang ibayang pag-iingat. Kailangan lamang isuko natin ang ating mga sarili sa Diyos nang may pananampalataya na tayo ay Kanyang iingatan sa lahat ng oras. Isinasalaysay ni Haring David na tayo rin ay daranas ng mga pagsubok sa ibang bahagi ng ating mga buhay. At tayong mga anak ng Diyos ay makakalakad maging sa madilim na bahagi ng ating buhay sapagkat tayo ay may pag-asa at may pananampalataya na ang Diyos ay aakayin tayo sa tamang daan. Maging ang daan na ito ay makakaranas tayo ng mga pagsubok. And that is a total trust in God. Ang Psalm 23:4 ay hindi lamang kawalan ng takot, kundi buong pagtitiwala sa Diyos. May pangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan kailanman. Anuman ang kaharapin natin, sapagkat bibigyan niya tayo ng kapayapaan, kaaliwan, proteksyon at gabay. Ayon po sa Matthew 28:20, ang sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ay sumasa inyong lagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan." The same promises in Joshua chapter 1 verse 9. All because of His amazing grace and constant love for us. Buong buo ba ang pagtitiwala mo sa Diyos? Kailanman ay hindi Kanya aakayin sa maling daan. Aakayin Kanya sa tamang daan. Maging ito man ay may mga pagsubok at kapighatian. Alam natin na tayo ay pagtatagumpayan ng Diyos pagkat Siya ay sumasa atin lagi. Kaya mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Diyos
sa kanyang mensahe sa gabing ito para sa atin. Sa kanya lamang ang papuri, kapayapaan, kaluwalhatian, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen and Amen.